Bilang Pangulo ng Metro, Chairman ng Metro Manila Council, mukhang tuloy na yung pagbabawal sa street parking sa Metro Manila. Yun. Sa mga pangunahing lansangan, alamin nga natin ang detalye. Mayor Francis, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yes, magandang morning, Jerry Katuning, at maraming salamat po sa pag-ibida sa Dos for Dos. Apo. Mayor, so tuloy na pala ito yung dating pinag-uusapan natin at parang si Secretary John Vic Remulla bang unang nagbanggit nito na pagbabawal sa pagparada sa mga kalye sa Metro Manila. Pero may mga tinukoy na kayong lugar, Mayor, at kailan ba ito sisimulan? Opo, Jerry Katuning, kahapon po ay nagpulong ang Metro Manila Council at kami nga po ay nagpasa ng resolusyon patungkol dito. At ang gusto ko lang pong ipaalam sa lahat ay hindi po ito magiging total street parking ban. Sapagkat hindi po talaga pwedeng lahat ng kalye sa lahat ng oras ay bawal. Pumarada. Ngunit pagdating po sa ating mga national roads, mga primary roads, yung mga major thoroughfares natin, at ganon din sa ating mga mabuhay lanes ay absolutely buong araw po bawal po yan. Pagdating naman po sa national secondary roads ay pwede ho sa bisa ng mga ordinansa na pumarada dito except during rush hours. At yan po ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. At pagdating naman po sa ibang mga kalye pa na hindi naman po talagang nagka-traffic o hindi naman po masyadong dinadaanan talaga, muli sa bisa ng mga ordinansa ng mga pamahalang lungsod ay maaring payagan po ang one-side parking or parking during certain hours of the day. Basta po ang mga kaling ito, kahit pumarada ay makakadaan po ang ating mga fire trucks, mga ambulance, at ganoon din po ang mga sasakyan. So dapat talaga hindi po sila maging sagabal. So ito po ang naging desisyon ng Metro Manila Council. At sa tanong po ninyo, kailan po magiging effective ito, ay kinakailangan mag-amyenda ang mga lokal na pamahalaan ng existing traffic ordinances para po mag-align dito po sa ating Metro Manila Council resolution. Ngunit nakikita ko mabilis na proseso lang po ito at agad-agad naman po once makapag-amend ang ating mga lokal na pamahalaan ay implementable na po ito. Ngayon po ay, ano bang petsa na ngayon, kumbachero? September 17. September 17. Ito ang tinatawag na D-Day. D-Day. Hindi Boji D, ha? D-Day. 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 Bago ho ba magkatapusan, bago matapos ang September, kaya yan? Masisimulan na yan? Nakalagay po sa Council Resolution, dapat within 30 days ay ma-apply na po ng ating mga LGUs. So, within 30 days. Tiwala naman po ko na magagawa po ito sapagkat ang ibang mga lungsod, gaya po ng San Juan, dati pa naman po ay ganito na po ang aming inimplementa na proseso. No? Sapagkat hindi po talaga pwedeng lahat ng kalye ay bawal. Sa Manila po ay bawal kasi meron pong iba't ibang sitwasyon ng ating mga lungsod. Meron pong mga ibang cities po, highly commercial in nature. Yung iba po, central business district. Mas industrial, iba mas residential. So iba-iba ho yung pangangailangan pagdating sa parking. Ang Quezon City halimbawa, napakaraming mga establishmento, mga restaurants na kinakailangan talaga. At certain times of the day ay pinapayagan po mga pagparada. Ganon din po sa Makati, ganon din po sa Taguig. So, iba-ibang sitwasyon po ng ating mga lungsod. Yung mga primary routes tulad ng Mabuhay Lanes, tsaka Mabuhay Lane, tsaka ano pa yung, may iba pa kayong binanggit, doon po, yun talagang buong maghapon ay bawal talaga. Buong araw po talaga. As in 24 hours. 24 hours. Kahit gabi. Opo, yes. Ito yung ating mga national roads at mga major thoroughfares at ang ating mga mabuhay lanes. So ang listahan po ay nilabas po ng MMDA, Kajerit Katunying. Please refer to the announcement of MMDA kasi maraming kali ho yan across Metro Manila. So kami po yung nagpapasalamat sapagkat sa totoo lang po, napakahirap ng total parking ban. We have to consider the realities on the ground na talagang yung absolute street parking ban ay napakahirap pong ipatupad yan. So, mas practical po yung ganitong paraan kung saan yung mga kalye na hindi naman po gaanong dinadaanan
ay payagan po ang pagparada. Ngunit gusto ko pong linawin na kinakailangan po ng mga lokal na ordinansa upang ito po ay ipagtibay. So the LGUs must amend the existing ordinances po para maging tugma dito sa ating council resolution. Ito pala yung mga ilan sa kalsada, Mayor, ano? Halimbawa, itong CM Recto, from Roas Boulevard to Ligarda, ayan. President Quirino Avenue, Araneta Avenue, Cumbachero, EDSA, siyempre EDSA, Katipunan CP Garcia, ayan, yung pinupuntahan natin lagi ng mga estudyante dyan. C6, itong Metro Manila Expressway, Rojas Boulevard, Taft Avenue, Osmeña Highway, Yan, JP Rizal, ayan, Ortigas Avenue, Marcos Highway, ayan, Espanya Boulevard, Commonwealth Avenue. Ayan, naku. Yan, Commonwealth. Oo, kasama yan. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue, MacArthur Highway, Delpan, Bonifacio Drive, ayan, Elliptical Road. Bawal pala dyan. May nakikita pa ako. Kasama yan sa major road. Kasama to sa, Sa national. major road na bawal lang, strictly prohibited. Ang 24 hours. 24/7. Ninoy Aquino Avenue, Boni Avenue, Alabang Sapote Road, ayan, at saka yung Marcos Highway. Tama ho ba yon, Mayor? Yung mga pinagbabanggit ni Cumbachero na yon? Tama po yan, Ka Jerry. Yan po ay ang mga main Ano kung roads sinabi natin, ni major Mayor thoroughfares. na paano ko sinabi ni Mayor mali yung binasa ko? Hindi, napahiya pa ako. Alam ko naman tama. Gusto ko lang ma-confirm ni Mayor on air. Pero hindi ba natin pwedeng pag-usapan yan, Mayor? Bakit naman 24 hours? Baka pwedeng at meron ba kayong manghuhuli sa mga disoras ng gabi? Alam niyo po, Jerry Katuning, meron tayong mga MMDA traffic enforcers, meron tayong mga local traffic enforcers. So, papagtulungan po natin yan. Ngunit ito ay siguro magandang kakataon na rin na banggitin. Ako po talaga ay sumusuporta dito sa ating NCAP, no? Yung no contact apprehension policy. Sa camera natin. Sa po ng NCAP, no? Kahit walang physical traffic enforcer, ay sumusunod ang ating mga motorista. Yes. Po nila na kahit gabi, kahit wala hong ni isang enforcer sa kalye, may mga cameras po na nagbabantay. May nakatingin sa taas. Opo. Yun ho yung kahalagahan po ng NCAP. Ng NCAP. Muli, Tama. Ang NCAP po na dati hong na-issuehan ng TRO ng Supreme Court, lifted na po yan sa mga MMDA controlled roads. So, kahit wala hong physical traffic enforcer, kung NCAP able yung mga kaling ito, NCAP. ay mauhulit pa rin po sila. So, yan po ay isang bagay na ako po naniniwala na nakakatulong Makakatulong. po Opo. talaga. Physically, we cannot have traffic enforcers in all streets 24 hours a day. Pero yung mga cameras po ay nandiyan po nagbabantay. At sa muli, paalala naman po sa lahat, sino ho ba magbumulta? Yun lamang mga nag-violate ng traffic. So, kung hindi naman po kayo traffic violator, wala po Walang aalalahanin. sa multa. Magkano multa Ayan, rito multa, sa parking, paglabag sa parking na ito? Yes, Ka Jerry, Katunying, nakasaad po yan dito sa ating Metro Manila Traffic Code kung saan ginawa na ho nating uniform ang mga fines. No? So, nandito po nakasaad yan. Yan po ay pinasan ng Metro Manila Council last year, kung naalala nyo yung single ticketing system. Yes. Ginawa na hong parehas yung 20 common traffic violations, pareho na ho yung halaga ng multa po rito. Which is, how much po? Mayor, magkano po? Nasa inyo ba yung listahan? May kopya kayo dyan? Hindi ko lang. Hindi. Wala kayong kodigo. Wala kayong kodigo, ha? Mahabang listahan po. Opo. Ibang mga fines po. Na 20 fines po ito na iba-ibang. Ang mainam, Wala ko po sa inyo. ang mainam, single ticketing na. So kung ano man ang multa sa QC, ganun din sa San Juan kapag nag-violate ka sa illegal parking. Tama po yan. At paalala lang po, bawal na kumpiskahin po ang inyong mga lisensya. So, Yun. Papayag kung merong kukumpiska ng inyong lisensya, hindi po yan pinapayagan. So, pwede kayong isuhan ng ticket, ngunit hindi kayo pwedeng kuhanan ng lisensya po. Mayor, idudugtong ko lang, ha? Okay, bawal doon.
ang tanong, saan magpa-park ang ating mga kababayan? Meron ba namang napag-usapan diyan sa pulong ng Metro Manila Council na kahit nga ba pang matagalan, mga infrastructure, kagaya nung ginagawa nyo diyan sa San Juan, naganap kayo ng mga idle properties diyan na ginawa nyong pay parking. Naalala ko yung pinag-uusapan natin dati. Baka pwedeng i-require na rin sa mga LGU na kung meron silang mga government idle lands o kaya naman idle lands na privately owned, pagtayuan na lang ng mga multi-level parking para ito madaling sabihin na bawal na mag-park sasabihin naman ng motorista, saan kami magpa-park? Yes, tama po kayo dyan. No? Yan po yung ginagawa namin dito po sa San Juan since 2019 pa. So, yung mga idle land, mga vacant properties po, no? Kinakausap natin ang ating mga property owners at hinihikayat natin sila na gawing mga parking facilities po ito. Ang isang maipapayo ko po sa ating mga LGUs, ito naman po ay maaari nilang gawin. Meron po kasing tinatawag na idle land tax. Waste dun sa mga lupang nakatiwangwang lamang. No? So kung ang mga may-ari ng lupang ito ay gamitin ang mga idle land as parking facilities, number one, hindi na ho sila mat-charge ng idle land tax. Yes. Number two, ito po ay income generating pa po sa kanila. Number three, nakakatulong po sila sa komunidad. So ang aking payo po ay hanapin natin ang mga may-ari ng mga bakanting lote, kausapin po natin sila. Kung interesado po sila ay maaaring paradahan ang mga lupa po nila. At ganoon din po, yung mga kalyeng hindi ho binanggit sa listahan, dyan sa listahan po na inilabas ng NMDA, yung mga kalyeng ito, through local ordinances, pwede pong payagan nga ho ang pagparada at certain times of the day. So, yan po ang naging kompromiso ho rito, Kajet. Ito po yung binabanggit nyo siguro, Mayor, yung national secondary roads na ang bawal lang magparada pagka 7 a.m. to 10 a.m. May at oras. 5 p.m. to 8 p.m. yung mga rush hours, ano? Opo, yes. So, pag mga oras na iwas dun sa mga binanggit po ninyo na 7 to 10 at 5 to 8, yun naman po sa bisa ng mga lokal na ordinansa, ay maaaring pumarada po dyan. Oo. Sana ma-implement na kagad within 30 days kaninyo. Lalo ngayon, malapit ng mag-holiday season, no? Huwag na nating ilapit ba? Yung iba kasi iniisip ba, sa ano na yan? Sa December na yan. Sana now na, Mayor. Tama po kayo. Dito sa San Juan, now na. Dati pa. Yan. Yung iba ho, I'm sure they will start amending their ordinances already pa. Isa na lang, Mayor, yung multa sa basura, ganda po nun, Mayor. 5,000 na. Happy po kami doon. Ang tanong lang doon, kaya ba nating i-implement yan? Okay, ito po ang sagot ko sa inyo, Kajer at Katuning. At bago ko sagutin, may tanong naman po ako. Sino ho ba ang magmumulta? Ang magmumulta lamang ay yung magtatapon ng basura sa mga maling lugar. Gaya ng ating mga ilog, ng ating mga creek, ng ating mga drainage, ating mga kanal, mga kalye. So, yung multang ito ay para lamang sa violators. Yes. Ganon din sa NCAP, di ho ba? Ganon din sa traffic and parking policies po natin. Ang nagmumulta lamang ay nag-violate. So, anong gusto ho nating ipasok sa puso't isipan ng ating mga motorista, ganun din ang ating mga mamamayan. Maging disiplinado po tayo. Pagdating po sa pagtapon ng basura, alam niyo ang ating mga ilog naging napakalaking basurahan na. At ang mga mamamayan natin, iilan, ay nasanay na magtapon ng basura sa ating mga katubigan na naging dahilan nga po ng pagbabaha sa ating National Capital Region, ganoon din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So kami po ay nagkasundo na gawing 5,000 pesos na po ang multa sa pagtapon ng basura. At sa tanong po ninyo, paano implement at sino manguhuli? Nung Lunes po ay natapos po namin amenda ng aming ordinansa, and we have deputized our San Juan Police, ganoon din ang ating San Juan PSD, yung yan po ang ating Task Force Disciplina, ang ating San Juan Public Order and Safety Office, pati po barangay officials at mga barangay tanod ay ating na-deputize na. So, again, sa ating mga kasamang LGUs,
ay maaari po nating I-deputize i-deputize ang ating mga kawani ng pamahalang lungsod at ng ating mga barangay. By deputizing them, basically we are authorizing them Oo. to issue violation tickets po, no? At ito po ang paraan upang mas mabantayan ang ating mga mamamayan. At yun nga rin muli ang payo ko, no? Dapat po, huwag na natin hintayin na mahuli pa tayo, magpunta pa tayo. Dapat huwag na lang tayo magtapon ng basura sa mga maling lugar. So, meron namang tamang oras ng koleksyon ng basura, meron naman tayong mga basurahan na dyan po natin itapon. Diyan ilagay. Huwag po tayong masanay na yung ating mga Huwag tayong maging salaula. ginagawang trash can. Saka ako pa, Mayor Compuy, kapag kami nabalitaan yung mga magkakapitbahay, uy, nagtapon ng basura, hinuli. Oo. Hinuli, pinagmulta ng 5,000. Oo, kumbaga, makakuan po yan eh. May word of mouth yan eh. May chilling effect po yan sa mga salaula eh. Matatakot yung mga yon. Kaya lang, tama kayo, Mayor. Dapat talaga itap ang barangay sa mga kampanyang yan. Hindi lang sa basura, kundi pati doon sa illegal parking. Dahil ang nangyayari, mag-ooperate ang MMDA, pag alis nila, Yun. ando na rin. At Si chairman pa ang pasimuno. at kung hindi man si chairman, nakamata lang, nakatingin lang si chairman dahil mga constituents niya yung mga yon. Paano yon, Yes, Mayor? alam niyo po, Ka Jerry Katuning, sa anumang mga ordinansa, no, kinakailangan po talaga may political will tayo. No? Yung pagsunod natin sa ating mga patakaran, huwag tayong matakot na, naku, magagalit ang mga mamamayan. No? Minsan kasi, natatakot ako, magagalit yung mga botante. No? Tandaan po ninyo ganito, kung ano po ang mas nakakabuti sa ating lungsod, at kung yan po isusundin natin, maraming matutuwa. Sinong nagagalit? Yung violators. No? Dahil nauhulis po sila. So in fact, dapat naman po talaga silang sumunod sa mga patakaran. So ako po, no, ang mindset ko po dito sa San Juan, which I have been doing since 2019. No? Basta maging consistent po tayo sa implementasyon ng batas, ganito mga paninikat, halimbawa sa double parking or yung illegal parking, consistent po tayo dyan. Yes. Since 2019, I would like to share, no, and I'm very proud to say, na tinanggal po natin ang lahat ng street pay parking sa buong lungsod. Dati po, pag dumaan kayo ng Green Hill Shopping Center, grabe ang double parking. Apo, in fairness, congratulations po, Mayor. Medyo madalang ako magpunta ngayon dyan sa Green Hills. Nung nagpunta ako noong isang araw, sabi ko, nasaan na ba ako? Maganda po ang nangyari dyan po sa may paligid ng shopping center na yan. Maganda po. Opo, dahil tinanggal nga natin yung street pay parking Katuning, no? And we have been sustaining this in the last 6 years. Pati po yung paninikat natin, pagka-clamp natin, pagtotoo natin, no? Kaya nakikita po ng ating mga mamamayan na very consistent ang ating pag-implement ng batas. So kung yan po ang gagawin natin pagdating sa basura, ganun din sa ating street parking ban, susunod at susunod po ang ating mga mamamayan. Dahil na sinabi nyo, kapag may makita ang inyong mga kapitbahay na may natikita na at nagmulta ng 5,000 piso, ay magdadalawang isip sila magtapon ng basura. Panguli lang, Mayor, kailangan maging kasabay tayo sa uso. Wala bang flood control project dyan sa San Juan? Meron. Siyempre. Meron po tayong 13 flood control projects sa San Juan, but I'm proud to say 100% po totoo, nakikita. Totoo? Walang ghost. Wow. Walang guni-guni. Walang multo. Kanino hong pondo? Kaninong ang tawag doon? Sino proponent? Sino proponent? Puro DPWH projects po yan. At yun nga ho, no, one thing I want to share, no? Nung nakaraang 2 linggo na, no, at kahapon, no, merong 2 direktiba si Pangulong Marcos na masasabi kong nakakatulong po talaga. Una po dyan, ay binanggit niya about 2 weeks ago na ang DPWH, ganun din ang ating mga national government agencies, ay kinakailangan pong makipag-ugnayan sa mga LGUs bago sila magsimula ng anumang proyekto. So, when you say makipag-ugnayan, dapat merong approval. Requirement, prerequisite. Yes, pwede kayo coordination magsimula ng itong proyekto. Kahapon naman po, no? In fact, 2 days ago, mas maganda na ang kanyang sinabi, no? Sinabi ng Pangulo, hindi lamang ngayon coordination, hindi lamang approval, pati po acceptance. Ibig sabihin, ang ating mga mayor... Teka, linawin niyo yun, Mayor. Yung acceptance na yan, medyo... tanggapan yan Tanggapan yan. Medyo, sa Tagalog, tanggapan. Sige po, acceptance. Hindi po yun ang ibig ko sabihin.
Pasensya na, at medyo allergic na kami sa ganyan ngayon. Eh. Sige po. Pakiklaro niyo po. Sige po. Sabihin po, no, ang ibig ko sabihin ho rito ay ang mga mayors po ngayon ay sila po ang makakapagsabi na yes, natapos na ang proyekto at pwede na hong tanggapin ng pamahalang lungsod as a completed project. Yes. When we say a completed project, we have to certify now na yung ginawa ng DPWH ay existing, natapos, ng maayos, nasunod po ang program of work, nasunod yung scope of work, at kung nakalagay po dyan ay ang haba po ng retaining wall ay 500 meters. Dapat makita mo, 500 meters talaga. Pag sinabing ang kapal ng asfalto ay 8 inches halimbawa, ay talagang 8 dapat, inches. So kami po ngayon ang magsusuri. No? At kung makita namin na tama nga ang paggawa ng mga proyekto ito, saka pa lang namin masa-certify as completed ang mga proyektong ito. Yan po yung magandang paraan sapagkat kami naman po bilang mga mayors, dahil we will now be part of the accountability. Oo nga, Kami ngayon oo. ang pipirma ng completion po niyan. Part Kung, ng check and hindi balance, kami- Kung nakita namin, number one, wala naman talagang project or substandard, hindi po kami pipirma. Yeah. At hindi At mababayaran. hindi mababayaran Yung yung... kontraktor. Eh, Oo. Kami po makakasuhan sapagkat nakita na nga ng mayor na substandard yung project, pinirmahan pa niya. So diyan po sa San Juan po ngayon, meron kayong mga flood control projects na maayos. Sabi niyo hindi substandard po, maayos, walang ghost. Walang ghost. Walang ghost at maayos. Maayos. At, lahat po ng aming pumping stations, 100% Gumagana. functional po yan. Gumagana po lahat yan. Sino po ba ang district engineer diyan sa inyo? Kilala niyo po ba? Ang assigned po rito ay si Engineer Aris Ramos po. No? Ayan, ayos naman, maayos pala yung Maayos pala yun. district engineer Aris Ramos na yan. Ayos. Ayos pala. Pero, DE. again, no, mahalaga po talaga na mayroong koordinasyon. Ako po kasi ay masigasig na nakikipag-ugnayan po sa kanila. Kasi alam niyo po, kahit sinong mayor naman po gusto dumating yung panahon na may bisa ng pagbabaha. Di ba? Wala naman sa atin na gustong tuwing umuulan ay hinaharap natin ng problema ng pagbabaha. Ngunit gusto ko rin banggitin ka Jerry Katuning, no, na kahit maayos sa ating flood control projects, ay marami pa rin ibang dahilan ng pagbabaha. At yan nga po yung basura. No? So, we cannot say just because maayos ang flood control projects ay zero flooding na po. No? Because there are other causes of flooding such as yung basura, tapos yung kinakailangan po natin mag-dredging ng ating mga ilog, ng mga creek, kasi yung dating lalim po nito nawawala na eh. Ako nag-iipon na yung basura, yung burak, kaya konting ulan, mas mabilis umapaw. So, kinakailangan mag-dredging, kinakailangan din na mag-upgrade ng ating mga drainage systems, lalakihan po ito. At isa sa mga ginagawa natin dito sa San Juan na kung maaari kong ibahagi, no? Yung mga drainage systems na natayuan na ng mga struktura, mga tahanan, no? Sila po ay nililipat namin, nire-relocate in city, dito rin po sa San Juan, no? Para yung bahay ho nila na naitayo na nakaharang na sa drainage system, ay tinatanggal po namin yan. Ayun, Magaling po yan, sana. opo. Oo. Muling nakakadaloy na yung tubig, no? So, Apo. kinakailangan talaga masigasig lang po tayo at huwag tayong matatakot na sabihin ng iba na relocate nyo kami because one, the relocation is in city, dito mismo sa San Juan. At pangalawa, yung bahay nyo na nagiging dahilan ng pagbabaha, pag yan po ay matanggal natin, ay babalik na ngayon yung daloy ng tubig sa ating mga kanal. So, yan ay bagay na pwede natin gawin. Yan po yung ginagawa namin sa San Juan. Mayor, marami pong salamat. Thank you, thank Magandang you. umaga po. Apo, maraming salamat din po. Tawag lang po pag may katanungan. Mayor Francis Zamora ng San Juan, siya rin po ang chairman ng Metro Manila Council.